ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, lumapit kay Jesus ang mga alagad ni Juan Bautista at ang wika, malimit kaming mag-ayuno, gayon din ang mga Pariseo. Bakit po hindi nag-aayuno ang inyong mga alagad? Sumagot siya, maaari bang magdalamhati ang mga panauhin sa kasalan habang kasama nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala na siya, saka pa lamang sila mag-aayuno. Walang nagtatakpi ng bagong kayo sa isang lumang kasuotan, sapagkat mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Wala ring nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, puputok ang balat. Matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip ay isinisilid ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayoy kapwa nagtatagal. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibate ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. O, ipalakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, humihinga tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Tignan mo yung katabi mo. Tanungin mo, nag-fasting ka ba? Yan. Ano bang fasting? Kapag tayo ay magpapalaboratory o kaya magpapa-check up, kailangan natin mag-fasting, di ba? 8 to 10 hours. Huwag kang lalabis doon kasi pag lumabis ka, magkakaroon ng discrepancy sa laboratory natin. Kung ikaw ay halimbawang ikaw ay isang tao na talagang watch your health, quote-unquote, lagi tinitingnan ng iyong kalusugan, yan, malibit kang mag-fasting. Pero ang fasting, una't higit sa lahat, ay isang gawaing banal. No? Isa ito sa mga salik ng relihiyong Judaismo, no? Pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay ng limos. At tayo din namang mga Katoliko, tayo din ay nag-aayuno. Ilang beses ba tayo mag-ayuno sa loob ng isang taon? Ay Katoliko nga kayo, hindi nyo alam, 2, no? Miyerkules ng Abo at Biyernes Santo. Bakit ba tayo nag-aayuno? Simple lang, para disiplinahin ang katawan, no? Kasi kapag sinabing pag-aayuno, ang unang naisip natin ay yung mga pagkain, no? Dinidisiplina natin yung ating sarili sa pagkain. So balit ang pag-aayuno ay hindi lang sa disiplina ng pagkain, disiplina ng isip. Bakit? Ay sapagkat ang isip natin, ay tuloy-tuloy yan kahit tayo tulog, no? Na tayo pinapaalalahan na sa pag-aayuno ng isip, iisipin lagi ang mga bagay na mabubuti at hindi makasasama. Ang tenga, pinag-aayuno para wag makinig ng chismis. Ayaw, hindi makikinig na kasinungalingan. Gayon din ang dila. Pinag-aayuno din ng dila, no? Hindi lang sa pagkain, kundi sa pagsasalita. No, mamaya naman yung kwentong barbero lang pala. Hindi walang katotohanan. Yan naman ay hindi masama.
Subalit tayo'y pinapaalalahanan ng Panginoong Hesus na dapat ang tuon sa pag-aayuno, ang tuon sa paggawa ng kabanalan ay walang iba kundi ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Kaya ito ang sinasagot ni Hesus sa mga Pariseyo, no, at mga alagad ni Juan. Bakit? Anong sabi nila? Kami po'y nag-aayuno 2 beses pa nga sa loob ng 1 linggo. Sapagkat ang mga Hudyo nag-aayuno Miyerkules at Biyernes. No? Bakit Miyerkules? Ay sila ipaghahanda ito, no? Sapagkat sila ay nasa kalagitnaan ng linggo. Bakit nag-aayuno sila ng Biyernes? Bilang paghahanda naman sa sa pagsamba nila sa Sabado. Subalit anong tugon ng Panginoon? Bakit ang aking mga alagad ay mag-aayuno kung kasama nila ang lalaking ikinasal? Sino iyon? Si Jesus. Anong sinasabi dito ni Jesus? Simple lang. Si Jesus na ang katuparan ng banal na kasulatan. Bakit ang mga alagad niya ay mag-aayuno? Kapag dumating na siya ay maghihirap na, saka sila mag-aayuno. Anong pinupunto dito ng Panginoong Jesus? Simple lang. Na ang pag-aayuno, no, ay hindi lang basta isang gawain na kailangang gawin. In short, kasi obligasyon namin gawin to kasi nakagisna na namin ito. So bali tinuturo dito ni Jesus, no, kapag kayo mag-aayuno, dapat ang pinaka-intensyon niya ay makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen? Ang unang pagbasa sa aklat ni Propeta Amos ay nagsasabi, ibabalik ng Diyos, no, ang kasaganaan ng bayang Israel kung siya ay magbabalik loob sa Kanya. Magiging masagana ang lupa ng Israel kung ang bayang Israel ay mag-aayuno sa kanilang maling gawi. Ibabalik ng Diyos ang kasaganaan ng Israel kung sila ay magkakaroon ng bagong buhay. At yan ang tinuturo ng pag-aayuno, magkaroon ng buhay na nakatuon kay Kristo. At yan ang sinasabi ng Panginoong Hesus sa ating mabuting balita. Hindi pwedeng magtagpi ang luma at bago. Bakit? Sapagkat yung luma, gagawin mo lang ito kasi nakagisnan na namin. Gagawin kong mag-ayuno kasi nakalagay yan sa batas. Subalit anong sinasabi ng Panginoong Hesus? Mag-aayuno ka dahil gusto mong matanto ang kalooban ng Diyos. Yun ang mas maganda. Yun ang nararapat, no? At dito'y pinapaalala ng Panginoong Hesus na kapag ikay nag-aayuno, ihanda mong ibuksan ang iyong sarili sa kagustuhan ng Diyos. Ay mamay, nag-aayuno ko, ay pinagpipilitan mo yung gusto mo. Mali. Kaya ika tayo nag-aayuno, no? Ay binubuksan ika ang aking sarili at ating mga sarili para sa magandang plano ng Diyos. Hindi ako nag-aayuno para makinig sa akin ng Diyos. Baliktad. Kaya ako nag-aayuno upang ako ay makinig sa magandang plano ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.